There is worst disaster coming to the Philippines. Ending of this October, November and December. God says worst disasters are coming to the Philippines. Saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon, more earthquakes. This time I saw an earthquake from 8 point. The reason why the Philippines is facing these disasters is because there is much idolatry practice. Sa mundo na puno ng ingay, takot at mga pangyayari, na minsan ay mas kahindik-hindik pa sa pelikula, ay may mga prediksyon na hindi basta-basta sinusulat, o sinasabi lang. Mga hula na hindi hinahanap, kundi kusa na lang lumilitaw, kapag papalapit ang isang taon na puno ng pagbabago, at mga tensyon. Ngayon, ang mga prediksyong iniuugnay kay Perez NBI, para sa taong 2026, ay muling umiikot, kumakalat at pinag-uusapan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nakakakilabot na posibilidad na ilan dito, ay maaaring magkatotoo. Ito ang mga hula, na hindi mo dapat maliitin. Mga prediksyong kumukuryente sa isip, humahawak sa atensyon, at hindi mo basta mawawala sa utak, matapos mong marinig. Kaya humanda ka, dahil simula sa sandaling ito, papasok ka sa mundo ng mga prediksyon, na hindi para sa mahina ang loob, kundi para sa mga handang humarap sa maaaring mangyari sa Pilipinas, pagpasok ng taong 2026. Taon ng bigla ang pagyabong sa teknolohiya. Ayon sa hula ni Perez NBI, ang 2026 ay tinawag niyang taon ng biglaang pagyabong sa teknolohiya, isang panahon kung saan ang bilis ng innovation ay hindi na hakbang, kundi talon. Sinasabi niya na ang mga dating eksperimento lang, noong taong 2023 hanggang taong 2025, ay magiging ganap na produkto at karaniwang gamit ng tao, sa taong 2026. Mula sa artificial intelligence hanggang sa robotics, inaasahan niyang magkakaroon ng malalaking pag-unlad, na literal na magbabago sa paraan ng pamumuhay, ng bawat tao sa mundo. Ang pagbabagong ito ayon sa kanya, ay hindi dahan-dahan, kundi biglaan, parang isang teknolohiyang gigising na sabay-sabay, sa buong planeta. Isa sa pinakamalakas na prediksyon ni Perez NBI, ay ang pagpositibo ng AI integration sa pang-araw-araw na buhay, kung saan ang mga smart system ay magiging kaagapay na, ng bawat tao. Sa kanyang hula, ang AI ay hindi lang basta pang-chat, pang-edit o pang-automate, kundi magiging pangunahing katuwang sa trabaho, edukasyon, kalusugan at seguridad. Nakikita niya ang pag-usbong ng mas emotionally responsive AI, mga makina na mas mahusay magbasa ng kilos at tono ng tao, upang mas makapag-adjust sa emosyon, at pangangailangan ng bawat individual. Dahil dito, tataas ang dependency ng tao sa teknolohiya, sa paraan na hindi pa natin naranasan dati. Kasama rin sa kanyang prediksyon, ang biglaang pag-angat ng advanced robotics, hindi lamang para sa industriya, kundi pati na sa tahanan. Ayon kay Perez NBI, 2026 ang taon na magsisimulang maging abot kaya ang household robots, mula sa cleaning units, companion bots hanggang sa fully automated delivery and service machines. Kasabay nito, binanggit niya ang pag-usbong ng mga high-tech infrastructure, katulad ng AI-controlled traffic systems, at mas mabilis na transportation innovations. Hindi man worldwide kaagad, pero makikita raw ito una, sa mga bansang mabilis mag-adopt ng teknolohiya, bago kumalat sa buong mundo. Isa pa sa pinakamabigat na hula ni Perez NBI, ay ang paglitaw ng bagong enerhiya at digital breakthrough, na magpapabilis sa lahat ng device, at mga system. Ayon sa kanya, may posibilidad ng isang malaking discovery o announcement, patungkol sa super efficient power source, na magpapababa ng gastos sa kuryente, ng mga tech companies. Kasabay nito, pinaniniwalaan niyang mas lalawak ang paggamit ng quantum-inspired systems, sa simulation at data analysis, dahilan para mas gumanda ang performance ng AI, at maging mas totoong time ang mga proseso sa malalaking network, sa buong mundo. Ang resulta nito ay mas mabilis na pag-develop, sa lahat ng digital platforms at mas seamless, na internet ecosystems. Ngunit sa kabila ng pagyabong ng teknolohiya, may babala si Perez NBI tungkol sa mga kasamang risk, ng biglaang pag-unlad. Kapag masyadong mabilis ang tech growth, kasunod daw nito ang mga isyu sa seguridad, privacy, at job adaptability. Ayon sa kanya, maraming bansa ang mabibigla at mahihirapan maghabol, kaya 2026 rin ang taon, ng malalaking diskusyon tungkol sa AI governance, data ethics, at global safety standards. Pero sa huli,
Tinawag niya pa rin ang 2026 bilang milestone year, na magmamarka sa panibagong era ng modernong mundo, isang taon na magpapakita, kung gaano kabilis maabot ng tao ang hinaharap, na dati ay napapanood lang, sa mga sci-fi. Isang malaking natural event, sa hilagang bahagi ng Luzon. Ayon kay Perez NBI, ang 2026 ay maaaring maging taon, ng isang malaking natural event sa hilagang Luzon, isang pangyayaring bibigla sa mga residente, at mga siyentipiko. Sinasabi niya na ang event na ito, ay maaaring may kasamang malakas na lindol o biglaang pag-ulan, na magdudulot ng flooding at landslide, sa mga bulubunduking lugar. Bagamat hindi niya tinitiyak ang eksaktong petsa, pero binigyang diin niya na may pattern ang kalikasan, na pwedeng obserbahan sa 2023 hanggang 2025, na nagsisilbing babala, para sa mga susunod na taon. Ang kanyang prediksyon ay nakabatay sa historical data, at astronomical alignments, na sinasabi niyang pwedeng mag-trigger, ng extreme natural phenomena. Isa sa pinakadetalye ni Perez NBI, ay ang posibilidad ng malakas na pagtaas ng tubig sa ilog at dagat, sa hilagang bahagi ng Luzon, na maaaring magdulot ng matinding pagbaha sa mga baybaying lugar, at mga rural community. Ayon sa kanya, hindi lang basta ulan ang sanhi, kundi kombinasyon ng natural at astronomical factors, kagaya ng tidal surge, at pagbabago sa atmospheric pressure. Pinapayuhan niya ang mga lokal na pamahalaan at residente, na magsimula ng maagang paghahanda, lalo na sa evacuation plans at disaster response teams, upang mabawasan ang magiging pinsala. Bukod sa tubig, binanggit din niya ang posibilidad ng pagguho ng lupa sa mga bundok at kabundukan, partikular sa Cordillera, at karatig na mga probinsya. Ang mabilis na pag-ulan o biglaang lindol ayon sa kanya, ay pwedeng mag-trigger ng landslide na apektado, ang mga kabahayan at daan. Sa kanyang hula, ang mga lugar na dating itinuturing na ligtas, ay maaaring hindi na ganon ka-stable, kaya mahalaga ang continuous monitoring, at early warning systems. Pinaniniwalaan niya na ito rin ay magiging pagkakataon, para mas mapaigting ang disaster preparedness programs, sa hilagang Luzon. Isa pa sa tinukoy ni Perez NBI, ay ang pagtaas ng aktibidad ng ilang bulkan, kabilang ang mga dormant volcano sa rehiyon. Ayon sa kanya, ang kombinasyon ng geological shifts at atmospheric conditions, ay pwedeng magdulot ng minor volcanic activity o ashfall sa paligid, na pwedeng makaapekto sa agrikultura, at kalusugan ng tao. Binanggit niya na habang hindi ito magiging global catastrophe, makikita ito bilang babala sa kahalagahan ng scientific monitoring, at localized disaster management. Pinapayuhan niya rin ang mga residente, na magkaroon ng emergency kit at maging alerto, sa mga official advisory. Sa kabuuan, tinawag ni Perez NBI ang taong 2026, bilang taon ng alertness at preparedness para sa hilagang Luzon, kung saan ang mga natural na phenomenon ay maaaring biglaan, at may malakas na epekto sa mga komunidad. Ayon sa kanya, mahalaga na maging proactive ang bawat isa, sa disaster risk reduction at community planning, upang maiwasan ang malalaking pinsala. Bagamat ang hula ay hindi eksaktong prediksyon, ngunit nagbibigay ito ng babala at gabay sa paghahanda, na pwedeng maging mahalaga sa mga pamahalaan, at mga residente sa rehiyon. Sa kanyang pananaw, ang taon na ito ay magsisilbing test kung gaano kahanda ang mga tao, sa biglaang galaw ng kalikasan. Pagtaas ng pandaigdigang interes sa Pilipinas. Ayon kay Perez NBI, ang 2026 ay inaasahan niyang maging taon, ng malaking pagtaas ng pandaigdigang interes sa Pilipinas, kung saan mas maraming bansa, kumpanya at investors ang magfo-focus sa ekonomiya, turismo, at teknolohiya ng bansa. Binanggit niya na ang kombinasyon ng stable political environment, patuloy na pag-unlad sa infrastructure at modernisasyon ng teknolohiya, ay magdudulot ng mas mataas na confidence sa Pilipinas bilang investment hub, sa Timog Silangang Asya. Sa kanyang pananaw, ito ay hindi simpleng trend, kundi isang long-term shift na magpapakita ng bagong level ng global recognition, para sa ating bansa. Isa sa pinakadetalye ni Perez NBI, ay ang pagtaas ng foreign investment sa iba't ibang sektor, kabilang ang renewable energy, IT, manufacturing at agrikultura. Ayon sa kanya, mas maraming multinational companies ang magtatayo ng operations sa Pilipinas, dahil sa strategic location nito,
at sa pag-unlad ng skilled workforce. Binanggit rin niya na ang digital economy at startup ecosystem ng bansa ay magiging pangunahing dahilan para sa global interest, kung saan mas maraming tech-driven solutions at innovations ang pwedeng ipakita sa international market. Bukod sa ekonomiya, binigyang diin din niya ang paglago ng turismo at kultura bilang dahilan ng international attention. Ayon sa kanyang hula, ang mga bagong tourist destinations, cultural promotions at modernisadong infrastructure ay magpapataas ng visibility ng Pilipinas sa buong mundo. Kasabay nito, makikita rin ang pagtaas ng international collaboration sa sining, sports at media, na magpapalakas sa global profile ng bansa. Pinaniniwalaan niyang ang image ng Pilipinas bilang emerging hub sa Asia ay lalong magiging matatag sa taong 2026. Isa pang aspeto na tinukoy ni Perez NBI ay ang pagtaas ng diplomatic at global partnerships, kung saan mas maraming bansa ang magtatag ng strategic agreements sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang international cooperation sa trade, security at technology exchange ay magiging mas matindi, at magreresulta ito sa mas maraming projects at joint ventures na makikinabang ang parehong lokal at internasyonal na sektor. Binanggit din niya na ang bansa ay pwedeng maging sentro ng conferences at global events na magpapakita ng kakayahan ng Pilipinas sa leadership at innovation. Sa kabuuan, tinawag ni Perez NBI ang 2026 bilang taon ng pandaigdigang pansin sa Pilipinas, kung saan ang bansa ay magkakaroon ng mas mataas na visibility, mas maraming oportunidad sa ekonomiya, at mas matibay na international partnerships. Ayon sa kanya, mahalaga na samantalahin ng Pilipinas ang momentum na ito upang palakasin ang local industries, teknolohiya at kultura. Bagamat hula lamang ito, ngunit nagbibigay ito ng gabay at inspirasyon para sa pamahalaan, negosyo at mamamayan, na maghanda at maging proactive sa pagharap sa bagong yugto ng global recognition. Isang bagong mukha ang sisikat sa politika. Ayon kay Perez NBI, may posibilidad na sa taong 2026 ay maglilitaw ang isang bagong mukha sa politika na magbibigay ng kakaibang presensya sa pambansang eksena. Sinasabi niya na ang taon na ito ay maaaring hindi galing sa tradisyonal na political dynasty o kilalang partido, kundi isang individual na nakilala sa civil society, entrepreneurship o teknolohiya. Ang prediksyon niya ay nakabatay sa trend ng mas maraming mamamayan na naghahanap ng pagbabago at alternatibong leader na may kakayahan at integridad sa modernong panahon. Binanggit ni Perez NBI na ang bagong leader na ito ay malamang magpapakita ng panibagong estilo ng pamumuno na nakatuon sa transparency, paggamit ng teknolohiya at direktang pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan. Ayon sa kanyang hula, ang social media at digital platforms ay magiging pangunahing daluyan para sa pagkilala sa kanyang mga advokasya at ideya na magpapabilis sa kanyang popularidad sa mas batang demographic at urban voters. Makikita rin umano ang kakaibang approach sa mga pulisya at programang pang-ekonomiya. Isa pang detalye na tinukoy ni Perez NBI ay ang posibilidad na maging inspirasyon ang bagong politiko sa mas maraming kabataan at bagong sektor ng lipunan. Ayon sa kanya, ang taong ito ay maaaring magtaguyod ng participatory governance, mga modernong proyekto sa edukasyon at innovative solutions sa urban at rural challenges. Binanggit niya na ang epekto ng leader na ito ay hindi lamang limitado sa pampulitikang larangan, kundi pwedeng humubog din sa kultural at sosyal na pananaw ng mga Pilipino. Si Perez NBI ay nagbigay diin rin sa posibilidad ng malalaking pagbabago sa political landscape, kung saan ang tradisyonal na partido at kilalang pangalan ay makakaranas ng kompetisyon mula sa bagong leader na may kakaibang imahe at approach. Ayon sa kanyang hula, ang taong ito ay maaaring magdala ng shock factor sa mga nakasanayang sistema na magbibigay daan sa mas bukas at progresibong diskusyon sa politika at governance. Makikita rin umano ang pag-usbong ng mas maraming independenteng kandidato na sumusunod sa yapak ng bagong mukha. Sa kabuuan, tinawag ni Perez NBI ang taong 2026 bilang taon ng pag-usbong ng bagong liderato, kung saan ang mga mamamayan ay pwedeng makakita ng alternatibong politiko na may sariwa at modernong perspektibo. Ayon sa kanya, ang hula ay nagsisilbing gabay at inspirasyon para sa mga Pilipino na maging mas mapanuri at bukas sa pagbabago, habang pinapahalagahan ang kakayahan, integridad at advokasya ng mga susunod na lider. Bagamat ito ay prediksyon lamang,
pero nagbibigay ito ng pananaw sa potensyal na pagbabago ng politika sa bansa. Pag-angat ng Mindanao sa ekonomiya. Ayon kay Perez NDI, ang 2026 ay inaasahang magiging taon ng malaking pag-angat ng ekonomiya ng Mindanao na magreresulta sa mas maraming oportunidad sa negosyo, trabaho, at infrastruktura sa rehiyon. Binanggit niya na ang kombinasyon ng pag-unlad sa agrikultura, pagmimina at renewable energy sectors ay magpapalakas sa kabuuang output ng rehiyon na maaaring makaapekto sa pambansang ekonomiya. Sinasabi niya na ang growth ay hindi lang sa urban areas, kundi mararamdaman rin sa mga rural communities na magpapabuti sa kabuhayan ng mas maraming Pilipino. Isa sa mga pangunahing detalye ng kanyang hula ay ang pag-usbong ng mga negosyo at investment sa Mindanao, partikular sa industriya ng agritech, food processing at ecotourism. Ayon sa kanya, mas maraming local at foreign investors ang magiging interesado sa rehiyon dahil sa strategic location nito at sa pagdami ng skilled workforce. Binanggit din niya na ang pag-adopt ng modernong teknolohiya sa mga tradisyonal na sektor ay makakatulong sa mas mabilis na produksyon at mas mataas na kalidad ng produkto. Bukod sa ekonomiya, binigyang diin ni Perez NDI ang pag-unlad ng infrastructure at connectivity sa Mindanao. Ayon sa kanyang hula, mas maraming roads, bridges, ports at digital networks ang itatayo o i-modernize upang mas maging accessible ang rehiyon sa lokal at internasyonal na merkado. Makikita rin umano ang mas mabilis na transportasyon ng kalakal at tao na magpapalakas sa kalakalan at turismo. Ang ganitong development ay magdudulot ng multiplier effect sa negosyo, edukasyon at social services. Isa pa sa tinukoy niya ay ang pagtaas ng employment at entrepreneurship opportunities, lalo na sa mga kabataan at women-led enterprises. Ayon kay Perez NDI, ang economic growth ng Mindanao ay magbubukas ng bagong sektor ng trabaho sa teknolohiya, renewable energy, at creative industries. Binanggit din niya na mas maraming training programs at partnerships sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor ang pwedeng magbigay ng suporta sa local talent na magpapalakas sa competitiveness ng rehiyon sa pambansa at global na merkado. Sa kabuuan, tinawag ni Perez NDI ang 2026 bilang taon ng pag-usbong ng Mindanao bilang economic hub, kung saan ang rehiyon ay magtatamo ng mas mataas na visibility, investment, oportunidad sa negosyo, at mga trabaho. Ayon sa kanya, mahalaga na patuloy na suportahan ang sustainable development, infrastructure at skills training, upang matiyak na ang pag-angat ay pangmatagalan, at pantay-pantay. Bagamat hula lamang ito, pero nagbibigay ito ng inspirasyon at gabay sa mga lokal na pamahalaan, negosyo at mamamayan, na maging handa sa bagong yugto ng ekonomiya, sa rehiyon ng Mindanao. Pag-usbong ng mas maraming local documentaries. Ayon kay Perez NDI, ang 2026 ay tinawag niyang taon ng pag-usbong ng mas maraming local documentaries sa Pilipinas, kung saan lalong tataas ang produksyon ng mga palabas na naglalahad ng kultura, kasaysayan at mga kwento ng ordinaryong Pilipino. Binanggit niya na ang pagtaas ng interes sa digital platforms at streaming services ay magbibigay daan para mas maraming filmmakers ang makapaglabas ng kanilang mga proyekto, kahit sa mga independent o regional na produksyon. Ayon sa kanya, ang trend na ito ay magpapalawak sa perspektibo ng mga manunood, at magpapalakas sa lokal na industriya ng media. Isa sa pinakamahalagang detalye ni Perez NDI, ay ang pagtaas ng suporta mula sa gobyerno at pribadong sektor, sa documentary filmmaking. Ayon sa kanyang hula, mas maraming grant, festival at workshop, ang pwedeng itaguyod para sa mga filmmaker, na magbibigay daan sa mas mataas na kalidad ng mga produksyon. Binanggit din niya na ang digital tools at affordable technology ay magpapadali sa paggawa ng documentaries, kaya kahit ang mga baguhan o maliliit na production teams ay pwedeng makasabay sa trend. Bukod sa produksyon, binigyang diin niya ang paglago ng audience engagement sa local content, lalo na sa kabataan at online communities. Ayon sa kanya, mas maraming Pilipino ang magiging interesado sa panunood ng mga documentary na naglalahad ng totoong kwento, social issues, at cultural heritage. Ang pagtaas ng viewership ay magreresulta rin sa mas malaking demand para sa innovative storytelling at mas mataas na kalidad ng produksyon na magpapalakas sa lokal na media industry. Isa pa sa tinukoy ni Perez NDI ay ang pag-usbong ng bagong mga talent at storytellers sa bansa. Ayon sa kanya,
Maraming bagong direktor, writer at researcher, ang magsusubok ng kakaibang approach sa dokumentaryo, mula sa cinematic storytelling hanggang sa interactive, at immersive formats. Binanggit din niya na ang mga kolaborasyon, sa pagitan ng lokal at internasyonal na filmmakers, ay pwedeng mas mapalawak ang audience, at mas mapataas ang standard ng local documentary production, sa pandaigdigang eksena. Sa kabuuan, tinawag ni Perez NDI ang 2026, bilang taon ng pagpapalakas ng lokal na kwento sa dokumentaryo, kung saan mas maraming proyekto at talento, ang mabibigyan ng platform at exposure. Ayon sa kanya, ang trend na ito ay hindi lamang magpapasigla sa industriya, kundi magpapalalim din sa pagpapahalaga ng mga Pilipino, sa sariling kultura at kasaysayan. Bagamat hula lamang ito, ngunit nagbibigay ito ng inspirasyon at gabay sa mga filmmaker, manunood at institusyon, na maging mas proactive sa paglikha at pagsuporta, sa local documentaries. Isang viral na kakaibang wildlife video, mula sa Visayas. Ayon kay Perez NDI, ay may posibilidad na sa taong 2026, ay maglilitaw ang isang viral na wildlife video mula sa Visayas, na magpapakita ng kakaibang hayop o bihirang behavior, ng mga species sa rehiyon. Binanggit niya na ang naturang video ay maaaring mag-trend, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa international platforms, dahil sa kakaibang itsura, kilos o interaksyon ng hayop, nakuha sa natural na kapaligiran. Sinasabi niya na ang viral nature ng video, ay dulot ng timpla ng rarity, visual appeal at ang growing global interest, sa biodiversity. Isa sa detalye ni Perez NDI, ay ang posibilidad na ang video ay magtampok ng bihirang species, o bagong discovery sa Visayas. Ayon sa kanya, pwede itong maging isang endemic na hayop na bihira ng makita, o kaya isang unreported na behavior tulad ng mating ritual, hunting pattern, o social interaction sa wildlife. Binanggit niya na ang ganitong discovery, ay pwedeng makapagbigay ng malaking impact sa scientific community, lalo na sa conservation efforts, at biodiversity research. Bukod sa scientific value, binigyang diin niya ang malaking epekto ng video sa social media, at public awareness. Ayon sa kanyang hula, maraming netizens ang magpapalaganap ng video, na magreresulta sa mas mataas na kaalaman, at pagpapahalaga sa lokal na wildlife. Binanggit niya rin na ang viral video, ay pwedeng magsilbing inspirasyon, para sa mga environmental campaigns at educational content, na makakatulong sa pagpapalakas ng conservation initiatives sa Visayas, at sa buong bansa. Isa pang aspeto na tinukoy ni Perez NDI, ay ang pagtaas ng interest sa ecotourism sa rehiyon, dahil sa viral wildlife footage. Ayon sa kanya, ang mga turista at nature enthusiasts ay mas magiging interesado sa Visayas, upang makita mismo ang mga hayop o lokasyon na featured sa video, na magbibigay ng economic boost, sa local communities. Binanggit din niya na dapat may maayos na guidelines, at sustainable tourism practices, upang maprotektahan ang wildlife at kapaligiran, habang sinasamantala ang global attention. Sa kabuuan, tinawag ni Perez NDI ang 2026, bilang taon ng pagkilala at viral exposure ng wildlife sa Visayas, kung saan ang isang kakaibang video ay pwedeng magdala ng global spotlight, sa lokal na biodiversity. Ayon sa kanya, mahalaga na samantalahin ang oportunidad na ito, upang mas mapalawak ang kaalaman, suporta sa conservation, at responsible ecotourism sa bansa. Bagamat hula lamang ito, pero nagbibigay ito ng inspirasyon at gabay para sa mga scientist, environmentalist at netizens, na maging proactive sa proteksyon at pagpapahalaga, sa ating likas na yaman. Pagtaas ng interes, sa traditional Filipino martial arts. Ayon sa prediksyon ni Perez NDI, sa taong 2026, ay makakaranas ng muling pag-usbong at pagtaas ng interes, ang traditional Filipino martial arts sa Pilipinas, at maging sa ibang bansa. Sinabi niya na mas maraming kabataan at kababaihan, ang magsisimulang mag-aral ng arnis, kali at eskrima, bilang bahagi ng kanilang personal na disiplina, at physical fitness. Ang hula ay nagpapakita, na hindi lamang bilang isang uri ng sport ang FMA, ang matatamasa ang atensyon ng publiko, kundi bilang simbolo rin ng kultura at pambansang identidad, ng mga Pilipino. Isa sa mga dahilan ng tumaas na interes, ayon kay Perez, ay ang patuloy na pagpapalaganap ng mga Pilipinong martial arts, sa international competitions,
at sa social media platforms. Maraming expert at enthusiast sa labas ng bansa ang nagsisimulang kilalanin ang FMA bilang epektibong combat system, kaya't dumarami ang demand sa mga training centers sa ating bansa. Bukod pa dito, tinukoy ni Perez NBI na ang mga online tutorials, vlogs at livestream demonstrations ay may malaking papel sa pagpapasigla ng interes ng mga kabataan na mas komportable matuto sa digital na paraan bago mag-enroll sa physical classes. Hula rin ni Perez NBI na sa 2026, magkakaroon ng mas maraming national at regional FMA festivals, workshops at exhibitions na magpapakita ng kasaysayan, teknik at praktikal na aplikasyon ng arnis at iba pang sangay ng FMA. Ang mga event na ito ay inaasahang magdadala ng suporta mula sa gobyerno, pribadong sektor, at mga lokal na komunidad. Pinapakita nito na may positibong pananaw si Perez sa hinaharap ng FMA, kung saan ang sining at disiplina ay hindi lang para sa combat, kundi para sa edukasyon, kultura, at pagkakaisa ng mga Pilipino. Bukod sa domestic impact, binanggit din ni Perez na ang mga Pilipinong masters at practitioners ay mas magiging sought after sa international stage. Ang kanilang kaalaman ay inaasahang gagamitin sa coaching, seminars at cross-training programs sa iba't ibang bansa. Dahil dito, mas tataas ang respeto at pagkilala sa Pilipinas bilang pinagmulan ng isang natatanging martial art, at mas maraming kabataan ang mae-inspire na ipagpatuloy ang tradisyon ng kanilang mga ninuno. Sa kabuuan, ang hula ni Perez NBI ay nagpapahiwatig ng isang maliwanag na hinaharap para sa FMA sa 2026. Mula sa pagtaas ng domestic interest, pagdami ng international recognition, hanggang sa mas aktibong partisipasyon sa events at digital platforms, ang tradisyonal na Filipino martial arts ay muling magbibigay ng inspirasyon at pagpapahalaga sa kultura ng bansa. Ang prediksyon na ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng Pilipino na mahalin, itaguyod at ipagmalaki ang sariling sining at disiplina, lalo na sa modernong panahon na puno ng global exposure at teknolohiya. Bagong discovery sa ilalim ng dagat ng Pilipinas. Ayon sa hula ni Perez NBI, sa taong 2026, ay inaasahang magkakaroon ng makasaysayang bagong tuklas sa ilalim ng dagat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Binanggit niya na ang mga siyentipiko at marine explorers ay matutuklasan ang mga bihirang species ng hayop at halaman na matagal nang itinago sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang prediksyon ni Perez ay nagpapakita na ang naturang discovery ay hindi lamang mahalaga sa agham, kundi may malaking potensyal na makaapekto sa turismo, edukasyon, at konserbasyon sa bansa. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na detalye sa hula ay ang paglitaw ng mga lumang coral reefs at underwater caves na may kakaibang ecosystem. Ayon kay Perez, ang mga bagong natuklasang lugar ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa dating marine biodiversity ng Pilipinas at makakatulong sa pag-unawa kung paano nakakaapekto ang climate change sa karagatan. Malaki rin ang posibilidad na makakita ng mga species na bago sa siyentipikong talaan na magpapatibay sa posisyon ng Pilipinas bilang isa sa mga marine biodiversity hotspots sa buong mundo. Hula rin ni Perez NBI na ang bagong discovery ay magdudulot ng mas mataas na interes mula sa mga international researcher at environmental organizations. Maraming bansa ang inaasahan na makikipag-collaborate sa mga local expert upang pag-aralan at protektahan ang mga bagong natuklasang species at coral structures. Sa pamamagitan nito, tataas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng marine conservation at sustainable practices sa pangingisda at turismo. Bukod sa agham at kalikasan, tinukoy din ni Perez na ang discovery ay maaaring magbukas ng oportunidad para sa teknolohiya at innovation sa underwater exploration. Ipinapakita ng hula na mas maraming advanced na equipment, katulad ng submersibles, underwater drones at remote sensing technology, ang gagamitin upang ma-access ang malalalim at mapanganib na bahagi ng dagat. Ang mga ito ay makakatulong hindi lamang sa research, kundi sa training ng mga Filipino marine scientist at mga explorer. Sa kabuuan, ang prediksyon ni Perez NBI ay nagbibigay ng pananaw na ang 2026 ay magiging makasaysayang taon para sa marine science sa Pilipinas. Mula sa bagong species at coral reefs, hanggang sa international collaborations at technological innovations, inaasahang mas mapapahalagahan ng buong mundo ang karagatan ng Pilipinas. Ang hula ay nagsisilbing paalala
na ang ating dagat ay hindi lamang likas na yaman, kundi isang mahalagang bahagi ng ating kultura, agham, at pambansang pagkakakilanlan. Pagbabalik ng hype sa OFW investments. Ayon sa hula ni Perez NDI, sa taong 2026, ay inaasahang muling tataas ang interes at kasiglahan sa mga investment opportunity na patungkol sa mga overseas Filipino workers. Binanggit niya na mas maraming Pilipino sa ibang bansa ang magsisimulang mag-invest sa real estate, negosyo at iba pang financial instruments sa Pilipinas. Ang prediksyon ay nagpapakita na ang trend na ito ay hindi lamang para sa personal na kita, kundi bilang bahagi rin ng pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng remittances at domestic investments. Isa sa mga dahilan ng pagbabalik ng hype, ayon kay Perez, ay ang pag-usbong ng digital finance platforms at fintech solutions na mas nagpapadali sa transaksyon at pag-monitor ng investments mula sa ibang bansa. Inaasahan din niya na mas maraming OFWs ang magkakaroon ng kaalaman sa personal finance at wealth management, kaya mas magiging maayos at mas responsible ang kanilang pamumuhunan. Ang trend na ito ay magdudulot ng mas mataas na kumpiyansa sa mga financial institutions at government-backed investment programs. Hula rin ni Perez NDI na sa 2026, magkakaroon ng mga bagong government incentive at promotion para hikayatin ang mga OFW na mag-invest sa Pilipinas. Kabilang dito ang tax breaks, educational programs at partnership sa pribadong sektor, upang mas maging attractive ang investment options. Binanggit niya na ang mga programa na ito ay magbibigay ng seguridad at proteksyon sa mga OFW investor, na isang mahalagang aspeto sa pagpapalakas ng tiwala at interes sa merkado. Bukod sa domestic impact, tinukoy ni Perez na ang pagtaas ng OFW investments ay magkakaroon din ng positibong epekto sa international business community. Mas maraming foreign partners ang magiging interesado sa mga negosyo at proyekto sa Pilipinas dahil sa aktibong partisipasyon ng mga OFW bilang mga investor. Ang hula ay nagpapakita na ang mas maraming OFW ay hindi lamang magiging contributor sa remittances, kundi magiging instrumental sa pagbuo ng mas matatag na financial ecosystem sa ating bansa. Sa kabuuan, ang prediksyon ni Perez NDI ay naglalarawan ng isang muling pag-usbong ng OFW investments sa 2026 na magpapalakas sa ekonomiya, magpapalawak ng kaalaman sa financial literacy, at magdadala ng international recognition sa pamumuhunan ng mga Pilipino. Ang hula ay nagsisilbing paalala na ang aktibong partisipasyon ng mga OFW sa investment opportunities ay hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan, kundi para rin sa pangmatagalang kaunlaran ng ating bansa. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Sa dulo, ang mga prediksyon na ito ay mananatiling haka-haka, mga bulong na naglalakad sa pagitan ng posibilidad at imahinasyon. Pero kung may isang bagay na sigurado, ito ang taon na hindi dapat baliwalain ng sinuman. Ang Pilipinas ay papasok sa bagong yugto, puno ng pagbabago, pag-usbong at mga pangyayaring maaaring magpabago ng pananaw sa bawat Pilipino. Kaya't saan man mapunta ang mga hulang ito, totoo man o hindi, isang bagay ang malinaw: ang taong 2026 ay magiging mas matindi, mas misteryoso at mas puno ng kwento na hindi natin inaasahan. Manatiling curious, manatiling mapanuri at laging tandaan, sa mundong mabilis magbago, ay may mga bagay na mas mabuting alam mo bago pa mangyari. See you on our next videos.